Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, gusto mo ba maging successful sa iyong stock investing? Dapat alam mo to, the power of consumer behavior! Yan, pag-usapan po natin! Welcome back! Ayan, the power of consumer behavior, key to successful investing. Alright, umpisahan po natin, no? So guys, pag sinabi pong key ng successful investing po, ang pinaka-key po talaga, no? Pag gusto po natin maging successful tayo sa ating pag-i-invest, kailangan po maging magaling po tayo sa prediction. Prediction po talaga po yan, no? Into the future. Kasi nag-i-invest ka ngayon pero yung kikitain ng stock na binibili mo, sa future pa yung kikita. So dapat tama ang prediction mo kung ano ang mangyayari sa company na yan. In what sense? Yung future revenues and income dapat po, no, ma-predict mo yan ng maayos. Lalong-lalo na po yung pag tinatawag po natin na future cash flow, yung free cash flow po, no, na marireceive natin in the future. Kailangan ma-predict natin saan ang direction po niyan. Pa-stagnant ba yan? Pataas ba yan? Pababa ba yan? Kung pataas man yan, gaano kabilis tumaas? Kung pababa yan, gaano kabilis bumaba? Mga ganong bagay po, kailangan na pa-predict po natin yung ego-grow ng business, no? In all aspect, no? In all aspect po. Ayan. Ayan po, no? So, kapag nape-predict po natin ng accurate po, no? Kung saan papunta ang isang business, syempre mas magiging accurate, no, ang ating valuation kung magkano ang worth ng business. Again, hindi naman natin mape-perfect yung accuracy po nito, pero of course, magiging mas accurate, malelesen natin ang mistakes. Yun. And we can decide if it is undervalued at kung worthwhile ba na mag-invest tayo sa bagay na to, no? Pag tama ang ating valuation, no? Kaya nga po, pag ang business po ay masyadong complex, masyadong mahirap maintindihan ng business, pati po ang future po niya napaka-unpredictable po. Mahirap po talaga isipin or i-predict or unawain saan papunta ang negosyo na to kung masyado pong complex at hindi po simple. Ayan, no? So, more error po kasi, no? Pag marami po tayong error sa ating prediction sa future, ay sigurado po, no? Matatamaan po ang ating estimates, no? At hindi po maganda ang error sa investing. Pag sinabi pong error, nagkaroon ka ng error sa iyong prediction, nagkaroon ka ng error sa iyong estimation, ay GG ka, malulugi ka po dyan. Hindi po maganda sa investing po iyan, no? So, consumer staple, kaya po lagi po sinasabi po, no, ng maraming great investor katulad nila Peter Lynch, no, katulad nila Terry Smith at marami pa pong iba, maganda daw po na nagfo-focus tayo sa consumer staple kasi madali po ma-predict po ito. In what way po? Kasi may insight po tayo sa tinatawag na consumer behavior at iyon po ang topic po natin ngayon. The power of consumer behavior sa stock investing. Yan po, no, umpisahan na po natin ang ating listahan. Number 1 po, ayan yung kakadiscuss ko lang po sa aking introduction po. Mas madali po nating ma-predict ang stock performance pag meron po tayong insight, pag nandun po talaga yung alam po natin yung consumer behavior. Kasi nga po bilang consumer po tayong lahat, no, meron po tayong talagang insight sa mangyayari sa business kasi bumibili tayo, tinatangkilik natin yung mga produkto. So, medyo may palagay tayo, may kutob tayo, no, kung saan talaga pupunta po iyan, no. So, mas mape-predict natin ang stock performance pag kasi po tayo bilang consumer, naiintindihan natin ang consumer behavior at pag iniisip po natin ang consumer behavior at alam mo yun, yung minimeditate mo talaga, no? At nagtatanong-tanong ka rin sa mga kakilala mo, ano ba, gusto mo ba to? Gusto mo yan? Mga ganun po, no? Alright, ayan, no? Kasi po ang consumer po, may mga preferences po yan. May spending habits at meron pong trends na tinatawag po, no? Ayan, so nagagamit po natin, no, yung ating understanding sa consumer behavior sa pag-predict nga po. Katulad ng sinabi ko kanina, pag-predict ng growth at cash flows. Ayun po, no? So, yun po yung number 1 po, no? Number 2 po, makaka-identify po tayo ng opportunity pag gamit po natin ang
ating wisdom, ang ating knowledge sa consumer behavior. Ano po, sa papaanong paraan, minsan po mapapansin ninyo, meron po talagang mga trends na nangyayari po sa consumer na ano po, na space, no? May mga growing trends po yan na mare-reveal po sa atin at maamoy po natin yan kasi tayo nga consumer po tayo. Halimbawa po nung araw po, nung ilang taon pa po, naabutan ko pa po to, hindi pa po nag-uumpisa pa lang yung Mang Inasal po. Pero talagang nakikita mo na lahat ng batches ng Mang Inasal talagang pinipilahan. Ang dami talagang tao kasi nung nag-umpisa yung Mang Inasal talaga, swak na swak sa budget. Tapos Unli Rice, sila talaga nag-umpisa ng Unli Rice. Kaya talagang nandun yung growing trend. Nakukuha niyo po ba? Parang ganun po, no? Naaamoy mo talaga. Pag ganyan may mga uso-uso, halimbawa nag-milk tea nung dati, ayan, naaamoy mo at parang alam mo kung saan papunta ang mga magagandang investment. Nakukuha po ba natin? Ayan. Number 3 reason po, risk mitigation. Risk mitigation, kabaliktaran po ito nung pataas na trend. Ito naman po, no? Makikita po natin, makakaiwas tayo sa problema kasi bilang consumer, with our understanding of consumer behavior, alam natin kung ano yung mga bagay na hindi na uso at palaos na. Kahit pa po na nasa stock market, nakikita mo matataas pa yung presyo niyan. Pero alam mo na, may insight kayo sa consumer behavior. Ang isang bagay ay hindi na uso. No? Di ba po, in-example po natin, no? Dapat pa ba tayo mag-invest sa traditional TV and radio? Ako po, bearish po ako dito, no? Kasi feeling ko wala na pong future, no? Ang industry po ng traditional TV and radio. Pero I don't know, no? Pero para sa akin palagi lang po, ganun po, no? Parang nasa downtrend na po ito, no? Bilang consumer po, kasi ako hindi na po ako nanonood, no? Ayan. Ano pa po, no? Bilang consumer, alam mo na rin, no? Malakas ka pa bang kumain ng Mondenisen? Dati, lamon ka ng lamon, araw-araw ng Mondenisen. May mga tindahan po sa inyo. Ayan, nakikita mo anong binibili ng mga consumer, mga bumibili sa tindahan mo, binibili pa ba yung Mondenisen? Ay, kasi po may nag-comment po, no? May nag-comment po sa comment section ng previous video ko, no? Na medyo kumukonti na ang bumibili talaga ng Nissin noodle, no? At mas prefer nila yung mga ibang brands. So, yung mga ganun po, may insight po tayo. Yung kabaliktaran, yung downtrend. So pag nakita mo yung downtrend, ayun na yung risk, mamimitigate mo na yung risk, makakaiwas ka sa mga stocks na hindi mo dapat pupuntahan, no? Alright, ayan na po. Number 4 po, sector analysis. Makakapag-analyze ka ng sector, gagamitin mo yung understanding mo po ng consumer behavior. Ay, halimbawa lang po, no? Umalis na tayo sa pagkain. Puro pagkain tayo kanina. Ang tatakaw natin, no? Halimbawa, school sector na lang po, no? Yung may imagine natin. Kasi yung iba sa atin magulang, iba sa atin estudyante. Ano ang behavior ng estudyante? Ano ang behavior ng mga magulang sa pagpili ng school? At ano ang reaction sa pagtaas ng tuition fee? Ayan, yung mga ganun pong bagay. Nagkakaroon tayo ng insight at nalalaman natin, ano ba? Saan na ba papunta? Magbabayad ng tuition fee ang mga magulang kahit gaano kataas? Ibebenta ba nila ang kanilang atay, kidney? Para mapag-aral ang kanilang mga anak, or maghahanap na sila ng public school, no? Bahala, mag-public school na lang kayo, doon na lang kayo mag-college sa public school. So yun po, may insight po tayo, no? May insight po tayo niyan, no? Ano pa? Halimbawa sa property sector, no, mga nagbebenta ng condo, ay may insight tayo, magkano ba talaga ang budget ng tao ngayon. Yung normal na tao. Halimbawa po, no, ano ba ang karaniwang sweldo ng tao ngayon? Nasa 30,000 ba? Ganyan ba? Ay anong condo ang mabibili pag ganyan ang sweldo? Mga ganun po, no? So meron po tayong idea kung sa tingin natin yung pag-develop ba ng condo ay may future pa po ba ito? O itong mga property company na to, iba na lang ang titirahin nito, hindi na to titira ng mga condo. Hahanap ito ng ibang mga klaseng project. Mga ganun po. May insight pa rin po tayo dyan kasi consumer po tayo, no? At yung mga kaopisina natin, pwede nating tanong-tanongin, bibili ka ba ng condo? Ganun-ganon. Ano ba ang palagay mo? Bibili sa anong klaseng condo? Magkano budget mo? Mga ganung bagay po, no? Alright, next naman po tayo. Long-term strategy. Makaka-formulate ka ng long-term strategy. Kasi po, ma-identify po natin, no? Ano ang business na magko-continue mag-grow in the next 10 to 20 or even more years to come. Although mahirap po ma-predict, no? Ang malayong future, pero kapag naintindihan natin yung consumer behavior, meron pa rin. Halimbawa lang po, no? Example po, pure gold. Hindi ko ba sinasabing talagang maganda ang pure gold, pero
in a way, naiintindihan ko. Ako para sa akin, personal opinion ko lang po to, no? I think Pure Gold po talaga ang best na low-cost supermarket chain. Kasi alam ko yung ibang mga supermarket chain na listed sa stock market, medyo mahal. Medyo mahal talaga yung supermarket po nila. Pero sa Pure Gold, talagang ito yung pamasa na presyo. Kaya feeling ko po talaga, very, very bullish po ako dito, no? Na magko-continue lang po mag-grow itong Pure Gold, no? In the next 10 to 20 years. Kasi feeling ko, hindi mawawala sa uso ang supermarket na mura, low cost na supermarket. Kahit po mag-boom ang artificial intelligence, so kahit na po mag-boom ang iPhone, ang Android, mag-boom ang artificial intelligence, tingin ko lang po, no, para sa akin palagay, hindi maapektuhan ang negosyo ng Pure Gold kasi lahat po tayong tao, kakain po tayo ng chichirya, bibili tayo ng kape, mga ganun-ganun, mga basic needs, asukal, mga ganyan. Malamang po marami po sa atin Pure Gold ang pupuntahan, lalo na po, no, sa mga sector po na medyo po ay alam nyo na po medyo nandun sa hindi naman po ganun kalaki ang kanilang sweldo. Pure Gold po ang talagang choice po ng maraming consumer, no? Alright, so parang ganun lang po, no? Parang ganun po, no? Okay, next naman po, number 6 po, market timing. May chance po tayo, no, na makapag-isip-isip tayo kung pwede pa talaga ma-timing. Hindi ko sinasabing kaya mong i-timing ang market, ha, pero minsan parang pwede. Halimbawa na lang po, no, restaurant business. Alam po natin pag sinabi pong restaurant, no, pagdating ng fourth quarter ng taon, mataas po. Minsan po kayang-kaya po niya doblehin ang kinikita niya on a normal quarter. Ang lakas na restaurant pag fourth quarter kasi mga tao pag fourth quarter na, dumadating na yung mga bear season, October, November, December, may 13-month pay, kain ng kain po yan, nagpapataba yung mga tao. Naglalakihan ng tiyan po ng mga yan. Yan po, kain ng kain. Alam mo, mataas ang earnings yan ng mga restaurant pagdating ng fourth quarter. Ngayon, pagdating naman ng first quarter, bagsak po ang earnings ng mga yan. Lagapak po yan sa sahig. Wala po kumakain, ang dami pong tirang pagkain sa rep pag first quarter po, January. Pangalawa, wala nang kapera-pera, puro utang na po yan. Naguhulog pa ng utang niyan. Tapos, ayun po, nag-iipon na po yan ang pangmatrikula ng May. Parang ganoon po, no? So, inaano ko lang po, no, yung mga kailangan tumakbo sa utak po natin, no? Alright. Next naman po, number 7 po, competitive advantage. Ayan, bilang consumer po at may understanding po tayo ng consumer behavior, nakikita natin, na-identify natin anong mga stock, anong mga company ang may competitive advantage. O bibigyan ko kayo ng simpleng halimbawa, although hindi to listed sa Philippine market, no. O marami pong babae ang gusto po nilang tsokolate pag nare-regaluhan po sila, Ferrero Rocher. Ano ba spelling pagbasa nito? Ferrero Rocher o Rocher. Ito ang gusto ng mga babaeng matanggap pag Valentine's, pag birthday nila, okasyon, ganyan-ganyan, no? So kung ikaw manliligaw ka, tapos Valentine's Day, o kaya jowa ka, Valentine's Day, there is no way na i-risk mo. Hindi ka bibili ng Ferrero, bibili ka chocolate, bibili ka honey, bibili ka Milky Way, yung mga local na na mas mura, hindi mo i-risk yan. Babagsak ka sa Ferrero Rocher. Kung yan ang gusto ng girlfriend mo, ay yan talaga mapipilitan ka kahit mahal yan. Hindi ka magsiswitch sa luma. Ay yung competitive advantage. Kasi may ganyan ka mga insight na wala magagawa yung mga lalaki na yan. Kasi syempre gusto mo mapasaya yung mahal mo. Gusto mo mapasaya, nililigaw mo yung girlfriend mo, asawa mo. Ay ganun talaga. Labas ang bulsa mo, labas ang wallet. Bibili ka ng Ferrero Rocher. Ayan, alright. No, so in summary lang po, no, actually, mahaba pa po yung kwentuhan po na to. Ibe-break ko na lang po sa dalawang video. Baka susundan ko na lang po ang video na to. Nag-focus lang po ako sa stocks kung anong magiging impact po nito sa pagtingin natin ng stock. Meron talaga tayong advantage at nilista ko lang naman po, no? Yun, no? Predicting stock performance, identifying opportunities, risk mitigation, sector analysis, long-term strategy, market timing, and competitive advantage. Kaya ganyan po, pag nag-i-invest po tayo, maganda po talaga tumitingin tayo sa mga consumer staple at gagamitin natin, pagganahin natin yung utak natin bilang consumer, mag-meditate tayo, mag-zen master tayo ng ganon. Ganyan. Mag-meditate tayo. Ano ba talaga ang gusto ng mga tao? Mai-imagine mo kasi consumer ka rin, no? Ayun lang naman po ang ating kalokohan sa araw na to. Disclaimer lang po, no? Lahat po to opinion ko lang po, no? Do your own research before making any investment or financial decision. Salamat sa Lord for
strength na nakatapos na naman tayo ng video, no? Ayan, please like, subscribe, share the notification bell at magkwentuhan po tayo sa comment section sa baba. Always salamat sa support po ninyo.